Good morning po sa ating lahat. Amen. Happy Easter Sunday sa bawat isa sa atin. Happy Resurrection Day. Muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Ituloy mo na yung pagpalakpak. Huwag mo nang pigilan. At yung palakpak mo na yun ay para sa Panginoon. Amen. This is a celebration because the Lord has risen from the grave. Amen? Ito po ay pagdaraos lamang o pag-alala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus dahil ang ating Panginoong Hesus Kristo ay minsan lamang naipako sa cross, namatay, at minsan lamang siyang muling nabuhay. Amen? At yan po ay hindi na mangyayari pa sapagkat yan ang sinasabi po ng Biblia. Once lang iyon na ginawa at gagawin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo muna ay sandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami ngayong umaga na kami po ay iyong dinala sa iyong bahay-sambahan. Tunay nga po na napakahirap gumising sa napakaaga. Subalit ito po ay aming ginawa bilang aming pakikiisa sa celebration, Panginoon, na kung saan ang araw na ito, Ikaw, Panginoong Jesus, ay muling nabuhay mula sa mga patay. Hindi po para sa iyong sarili lamang, kundi para sa aming lahat, O God. Panginoon, nawa ang umagang ito ay maging isang napakahalagang araw, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nabibigyan po namin, Lord, ng importansya sapagkat ginawa mo ito, Panginoon, para po sa aming lahat. Kami ay iyong iniligtas mula sa kapahamakan, mula sa kasalanan, Panginoon, at kami po ay iyong inilipat, Lord, mula sa kamatayan patungo sa isang buhay na walang hanggan. At kaya ngayong umaga, narito po kami pag-ipagdiwang, Panginoon, ang araw na ito na napaka-espesyal sapagkat ikaw ang gumawa nito, Panginoon. As you have said, Lord, in your words, this is the day that you have made, Lord, and we will rejoice and be glad in it. Sapagkat ikaw ang lumikha ng araw na ito, Panginoon, para po sa aming lahat. Pag kami ay sama-sama na magpupuri, sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ngayong umaga sa oras na ito, ihanda ko po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga sala at linisin niyo po ang anumang aming karunihan at tulungan mo rin kami na magpatawad sa mga nagkasala sa amin, Panginoon. At bigyan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito ng lakas at karunungan at higit sa lahat, passion, Panginoon, mula sa pakikinig ng iyong salita hanggang sa ito po ay aming maisabuhay, Panginoon, sa pang-araw-araw. Lord, minsan pa, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at sinasambahan namin sa oras na ito. At ihanda niyo po ang aming mga puso upang kami po ay makinig at patuloy na magpuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Ito po aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga, the risen Christ gives peace. Ang Kristong muling nabuhay ay nagbigay ng kapayapaan sa ating lahat. Sabihin mo nga sa iyong katabi, peace be with you. Sumaiyo nawa ang kapayapaan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan ang magandang pagbati. May ngiti. May ngiti sa ating mga labi. Ang muling pagkabuhay ay nagbibigay ng kapayapaan sa mananampalataya. Amen. Kayo po ba ay payapa? Hallelujah. Pumalakpak nga ang nakakaranas ng kapayapaan. Praise the Lord. Ito po ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga mananampalataya sa pagitan ng Diyos at sa atin na kanyang mga tagasunod. Nagdudulot din ito ng kapayapaan sa pagitan ng lahat ng tao.
Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay nagdulot din ng kapayapaan sa buong mundo. At higit sa lahat, ito po ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating kaluluwa. Ang lahat po ng tao hanggang ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay patuloy na naghahanap ng kapayapaan. Naghahanap ng kapayapaan. Bakit po patuloy tayo naghahanap ng kapayapaan? Sapagkat ang kapayapaan, dati po, nung ang tao po ay may magandang relasyon sa Panginoon, payapa ang lahat. In fact, kung babalikan po natin yung Genesis chapter 1, makikita po natin yung magandang ugnayan ng tao sa Diyos. Nakakausap ng tao ang Diyos ng direkta. Sa harap ng presensya ng ating Panginoon. Subalit kung ang tao po ay nahulog sa kasalanan, sumuway sila sa utos ng Diyos, doon po nagsimula na nawala ang kapayapaan ng tao at sa buong daigdig dahil po sa kasalanan. Kaya sinasabi po ng Isaiah 57 verse 21, ang masama ay hindi makakasumbong ng kapayapaan. Sa madaling salita, hanggang nasa kasalanan o nasa tao ang kasalanan, ang kapayapaan po ay hindi mananatili sa kanyang puso, hindi mananatili sa kanyang buhay. Dahil po sa kasalanan. Minsan, parang may mga tao na nagpapanggap na sila ay payapa. Namumuhay ng maayos, payapa ang kanilang buhay. Subalit, sabi nga sa mga unang taga-Thessalonica, chapter 5, verse 3, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Biglang darating ang sakuna, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumbong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Sa madaling salita, sinasabi po ni Apostol Pablo, maaaring yung ating buhay ay tiwasay, panatag, ngunit merong darating na panganib, merong darating na kung saan ay sakuna na hindi natin inaasahan. At ito po ang magbibigay sa atin ng takot, pangamba, pag-aalinlangan at mawala sa atin ang anumang kapayapaan sa ating puso at sa ating buong isipan. Subalit ang Panginoong Hesus ay nangako. Nangako siya ng kapayapaan. Sa Old Testament pa lamang, sinabi na ni Propeta Isaiah na isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at sa itatawaging prinsipe ng kapayapaan. Nangako si Jesus ng kapayapaan sa ating lahat. Lalo na sa mga taong sumusunod sa Kanya. John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. So sabi ni Jesus, peace I live with you. May I have peace, or my peace I give to you. Sa talatang ito ay napakasimple ng nais ng ating Panginoon. Nais niya na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kapayapaan. Isang regalo na kung saan
Hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Hindi kayang tapanan ng sanlibutan ito. At iyan po ay ang kapayapaan. Very unique yung pinagkaloob ng Diyos sa atin na kapayapaan. In fact, kahit ang tao po ay napakaraming pera, pero hindi pa rin yun ang basihan para magkaroon ng kapayapaan ng kanyang buhay. Kaya very unique yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Yung kapayapaan na ibinibigay niya sa atin. At ito po ay hindi nagmumula sa sanlibutan ito. Hindi nagmula sa mundong ito. Hindi nagmula sa mga bagay. Kundi ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Ang kapayapaan na ito ay hindi lamang nakikita sa atin, sa ating buhay, ano man ang mga nangyayari. Ito po ay regalo ng ating Panginoon. Bigay ito ng ating Panginoon Diyos. Hindi kayang kapatan, hindi kayang pantayan. Sabi nga niya pa sa talatang ito, not as the world gives, do I give to you. Pinibigyan dito ng diin ang ating Panginoong Hesus na yung kapayapaan na ito ay kakaiba. Ang kapayapaan na ito ay hindi temporary, kundi ang kapayapaan na ito na inialay o ini-offer ng ating Panginoon ay mas malalim na kung saan ito po ay nagmumula sa ating pagkakilala at pagtitiwala sa ating Panginoon. It comes from knowing and trusting God. Ang sabi pa ni Jesus, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Ito po, panawagan na ito ng ating Panginoong Hesus ay isang pagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat matakot sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Huwag natin hayaan na ang ating puso at isipan ay mapuno ng anumang pagkatakot at pagkabalisa, pag-aalinlangan dahil sa nakikita natin sa sanlibutan. But Jesus encourages us to trust God's promise and embrace the peace that He offers to us and to you. Amen? Embrace po natin, yakapin po natin. Ino-offer ng ating Panginoong Jesus. Na kung saan ay taon-taon ipinapaalala sa atin ang ating Panginoong Jesus. Yung dahilan ng kanyang muling pagkabuhay. At hindi po natapos doon sa earthly ministry ni Jesus yung sinasabi niya na my peace I give to you. Dahil nung siya po ay bago umakyat sa langit, na sabi niya, iiwanan ko sa inyo ang banal na Espiritu. Hindi lamang yung mga disciples ni Jesus noong unang panahon, kundi maging mga disipulo ni Kristo na magpahanggang ngayon at sa mga susunod pang taon at henerasyon. Kung saan ang banal na Espiritu ang siyang tutulong at ipaparanas na sa atin upang manatili ang kapayapaang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Church, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang pinagmulan ng kapayapaan. Amen? At dahil sa muling pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesus, ang sabi po sa chapter 20, verse 19 ng John,
Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo nawa ang kapayapaan, sabi ng ating Panginoong Jesus. Sa madaling salita, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo ay nagbigay po sa atin ng kapayapaan kapag tayo ay natatakot. Kapag tayo ay natatakot. Sa talata na akin pong binasa, dito po ay pinakita yung takot na nadarama ng kanyang mga disipulo. Bakit po sila natatakot? Lahat ng pintuan, lahat ng bintana nakapilit, nakasarado. Yun po ay dahil sa takot nila na sila naman yung isunod ng mga nagpapabago kay Jesus sa cross. Natakot sila na baka sila naman yung isusunod. Subalit nung dumating si Jesus, tumayo sa kanilang kalagitnaan at sinabi, sumainyo nawa ang kapayapaan. Si Jesus po ay naroon sa tuwing ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod ay nasa gitna ng takot. Noong panahon na yun, isang araw na dapat ay yung kanyang mga disipulo ay magpupuri. Bakit? Sapagkat yun po ang araw ng huling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit hindi nila yun alam. Hindi nila yun alam, lingid sa kanilang kaalaman na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa hindi nila alam, sila po ay nagtatago dahil sa sobrang takot. So makikita po natin dito mga kapatid, si Kristo ay bumangon mula sa libingan at nagpapakita ito na siya ay tunay na buhay upang sabihin sa atin na siya ay buhay na buhay at siya ay may kapangyarihan at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan o kapayapaan tuwing tayo po ay nasa gitna ng pagkatakot. Walang laman ng libingan na tupad yung pangako ng Diyos na siya po ay muling mabubuhay. Dahil iginugulong ng mga anghel na ito ang bato doon sa libingan at ito po ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Yes, God is powerful God. Amen. God is powerful God. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo nang sila ay natatakot. Ang mga pinto na isinara ay hindi po naging hadlang upang si Jesus ay makapasok sa kanilang kalagitnaan. At ito po ay nagpapakita ng pagmamalasakit, pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga anak. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Walang anumang makakahadlang. Walang pintuan na makakapagpasara sa presensya ng Diyos kung nais niyang mananahan sa atin. At kung nagnanais din po tayo ng kapayapaan. Ito po ay paparanas sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, if there are two or more that gathers in His name, He is in the midst of us. Yan yung pangako ng Panginoon. Dalawa o higit na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan upang sabihin sa atin, narito ako.
ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa anumang mangyayari sa inyong buhay. Makita po natin yung pagdating ni Jesus na nagsalita siya ng kapayapaan sa mga natatakot na puso. Church, ang pananampalataya kay Jesus na ipinako sa cross. Siya ay namatay. Siya ay muling nabuhay. Ay si Kristo din po ang nag-aalis ng takot sa ating puso at sa ating isipan. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay po sa atin ng kapayapaan sa panahon na tayo po ay nangangamba. Sa tuwing tayo ay nangangamba, kapag tayo ay nag-aalinlangan o kapag tayo ay mayroong agam-agam sa buhay. Verse 20, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran na makita nilang Panginoon. Tuwang-tuwa ang mga alagad. And verse 21, sinabi naman ni Jesus, sumaiyo ang kapayapaan for the second time. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ipinakita niya yung kanyang mga kamay na kung saan yun ang ipinako sa cross. Ipinakita ni Jesus na ang kanyang pagkamatay ay totoo. Ipinakita niya na siya ay totoo. Ito yung mga sugat ng kanyang tagiliran na nagpatunay ng kanyang pagkamatay mula sa kamay ng mga kawal. Kaya ang mga nag-aalinlangan ng mga disipulo, sila po ay namangha dahil si Kristo ay muling nabuhay. Ano kaya ang ibig sabihin ito sa kanila? Aasahan ba nila ang mga responsibilidad na dadalhin ng bawat isa sa kanila noon po si Kristo ay muling nabuhay at sinabi niya, sumainyo nawa ang kapayapaan at kung paano ako ay sinugo ay susuguin ko rin kayo. Pinakita po ng ating Panginoong Jesus na siya ay nagsasalita ng kapayapaan at itinalaga niya ang kanyang mga tagasunod na gawin ang pagpapahayag ng mabuting balita sa maraming tao, sa lahat ng bansa. At kung paano isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Malinaw po na ang pagsunod ni Jesus o sa kanyang kalooban ay nagpapakita na dapat hindi po tayo aatras sa anumang utos ng ating Panginoon. Hindi dapat tayo mag-alinlangan, mag-agam-agam. Dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapayapaan. Inalis na yung takot at agam-agam sa ating mga puso. Napakaganda po ng devotional ng praise and worship team kanina. Hindi kaya magpapastor si Lawrence. Talagang direct to the point yung kanyang mensahe. Sabi niya, nandito na kayo. Nandito na tayo. Huwag na tayo mag-alinlangan, mag-agam-agam pa. Huwag na tayo, ano yun, sabi mo? Huwag na tayo magipagplastikan kay Lord. Totoo yun. Mapanakit talaga yung mensahe ng Diyos. Amen? Kaya habang nagpipicture ako rito sa kanila, sabi ko, mapanakit ka naman. Binigyan na tayo ni Lord ng kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan. Inalis na yung anumang takot sa ating puso mula sa mga nangyayari sa ating buong paligid. Inalis na ni Lord yung agam-agam pag-alinlangan sa ating puso. Nandito na tayo, sumusunod na tayo sa Kanya. Bitbit natin, dala-dala natin yung kapayapaan na galing sa Diyos. Therefore,
hindi tayo dapat matakot at mag-alinlangan. Hindi tayo dapat makipagplastikan na sumunod sa utos ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Dahil yun po ay malinaw na utos ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mag-alinlangan. Napakahalaga na malaman po natin na hindi tayo pupunta o susunod sa utos ng ating Panginoong Jesus sa sarili lamang nating lakas. Sapagkat binigyan na tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Maaari tayong maging mapayapa tungkol sa kapangyarihan, kailangan nating maging saksi para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, ito rin po ay nagbigay sa atin ng kapayapaan tuwing tayo po ay nag-iisa. Verse 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan, at sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-aalinlangan pa. Sa halip, maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ulitin ko po yung sinabi. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Sabi ni Jesus kay Tomas. Bakit si Tomas po ang kanyang sinabihan ng gano'n? Dahil wala po si Tomas nung unang nagpakita si Jesus sa kanyang mga anak. Hindi po sinabi ng Biblia kung saan nagpunta si Tomas. Ang sinabi lamang po ay nung panahon na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad, ito po si Tomas ay wala. Mari siya po ay nag-isa na nagtatako. Dahil lahat po ng mga disciples ni Jesus, nagtatago sila dahil sa takot. Kaya ito po si Tomas ay nag-alinlangan sa kwento ng mga mga kasama niyang alagad. Hindi siya agad naniniwala doon sa kanilang kwento na nakita ng mga alagad na ito ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga si Tomas ay tinaguri ang Thomas the Doubter. Yun yung taguri sa kanya. Marami siyang alinlangan. Hindi agad siya naniwala. Para sa kanya, to see is to believe. Maniwala lang siya doon sa sinasabi ng mga alagad niya kung mismo nakita niya si Jesus. Kaya nga sabi niya, di ba? Kung may papasok ko ang aking mga daliri sa kanyang, sa sugat doon sa kanyang tagiliran, maniniwala. Gusto niya makita mismo. Bago niya ito paniwalaan. Meron siyang pagdududa. Church, ilan po sa atin ang katulad ni Tomas? Na hanggang ngayon ay meron pa rin pag-aalinlangan. Lord, hindi kita nakita kaya hindi rin ako naniniwala sa iyo. Hindi ako naniniwala na ikaw ay buhay dahil hindi ko nakikita sa aking sarili at hindi ko nararamdaman.
Marami po sa atin na mga mananampalataya na hanggang ngayon ay parang Tomas. Parang si Tomas. Maraming pag-aalinlangan. Dahil hindi pa nila na ramdaman, para sa kanila hindi nila naramdaman ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Nadadaig pa rin sila ng kanilang mga problema. Konting problema, natatakot, nag-aalala. Maraming mga agam-agam, hindi na magpapatuloy. Kaya marami pong mga tagasunod ngayon ni Jesus na para pa rin si Tomas. Ano po ang dahilan bakit nag-alinlangan at nagdududa si Tomas? Sapagkat si Tomas ay nag-iisa lamang. Nag-iisa lamang siya. Ina-isolate niya yung kanyang sarili mula sa kanyang mga kasamahang alagad ng Panginoong Jesus. Namumuhay siya sa takot. Subalit, makita po natin sa tagpong ito na hindi hinayaan ng ating Panginoong Jesus na maging sarado ang kaisipan ni Tomas. Sa muling pagkakataon, nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo at naroroon na po si Tomas. At nung mismong mukhaan, mismong nakita ni Tomas ang Panginoong Jesus, may mga marka ng mga sugat sa palad at sa kanyang tagiliran. Ginawa ni Tomas kung ano yung kanyang sinabi na pagka maipasok niya kanyang mga daliri o yung kanyang kamay sa sugat ng Panginoong Jesus, doon siya maniniwala. Kaya sabi ni Jesus, naniwala ka na ba, Tomas? Ano pong sagot ni Tomas? Opo, Panginoon. My Lord and my God. Panginoon ko at Diyos ko, naniniwala po ako sa iyo. Dahil mukhaan niya itong nakita. Personal niya itong naranasan. Dito po ipinapakita, hindi po napigilan ng mga saradong pinto itong si Jesus na pauwiin ang anumang pagdududa ni Tomas. At nagdala si Jesus ng patunay at kapayapaan sa disipulong nakakalaman ng pag-iisa. Church, huwag pong mawala ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa mga pagdududa at mga pangyayari sa ating kapaligiran. Magtiwala tayo kay Jesus bilang ating Panginoon, bilang ating Diyos. Amen? Magtiwala tayo sa Kanya. Sa ating pong pagtatapos, church, hanggang ngayon ba, alipin ka pa rin ng takot? Alipin ka pa rin ba ng takot? Natatakot ka ba dahil sa mga nakikita at nararanasan mo sa iyong paligid? Natatakot ka ba para sa kinabukasan ng iyong pamilya, ng iyong mga anak? Natatakot ka ba na baka mawalan ka ng trabaho? Natatakot ka ba na baka mawalan ka ng pagkakitaan o hanap buhay?
Marami ba tayong kinakatakutan? Hindi po masama ang matakot. Ang masama ay hindi po tayo magtiwala sa Diyos at mangibabaw ang anumang takot. Amen? Normal lamang po ang matakot tayo. Subalit, huwag po tayo kainin, magpadala sa anumang takot natin pong nalaman. Sa halip, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Nangangamba ka ba sa iyong paglilingkod sa Diyos? Nangangamba ka ba na baka sa iyong pagsunod ngayon ay maraming mawala sa iyo? Nangangamba ka ba o may agam-agam sa iyong paglilingkod o pagsunod sa ating Panginoon? Kaya nahiran hindi mo kaya ipagpalit kung anong meron ka. At hindi ka magpatuloy sa iyong paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Magtiwala ka kay Kristo at magkaroon ka ng kapayapaan. And lastly, pakiramdam mo ba nag-iisa ka? Pakiramdam mo wala kang kakampi. Pakiramdam mo wala kang katulong. Lalo na sa mga problema. Sa mga nararanasan mo sa buhay. Mahirap po ang mapag-isa. Amen? Mahirap ang mag-isa. Kaya nga ayaw ng Lord na mapag-isa tayo. Ayaw ng Panginoon na i-isolate natin ang ating sarili sa iba. Gusto ng ating Panginoon na marami tayong kasama, makatulong, maging katuwang sa ating buhay. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Magtiwala ka sa ating Panginoon. At huwag ka nang mag-isa ulit. Dahil kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras. Amen? Kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras. Muli, sabi ng Panginoon, sumainyo nawa ang kapayapaan. Amen? Sumagot naman kayo at sumayo. Amen? Iyan po ang ating ipinagdiriwang tuwing Holy Week. Muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Isa lang po sa mensahe na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Na si Hesus muling nabuhay mula sa mga patay upang bigyan po tayo ng kapayapaan at mamuhay tayo ng paratag mula sa kanyang pong presensya. Amen? Purihin ang ating Panginoon.